Good morning guys. Papasok na tayo ng trabaho ulit dun sa isa namang trabaho. Ipakita ko sa inyo guys. Ayan. Gumawa ako ng empanada guys na sana ibebenta ko. Ito siya guys. Kaya lang kailangan kasi siyang i-rest sa freezer. Maliit yung ref natin. Hindi pala nakikita. Maliit yung ref natin kaya hindi siya gumanda. Ayan siya. Ngayon, kaysa masayang, ayan o, dumigas. Ay hindi, tumigas na siyang konti. Bibigay ko na lang siya. Bibigyan na lang natin yung yung umorder sa akin para pre-taste. Nakakaya naman kasing ibenta guys. Kung hindi naman maganda yung yung itsura, di ba? Para lang kumita. Kaya sabi ko next time na lang pagka maayos-ayos na. Try kong iprito siya para malaman ko. Yan na rin yung aalmusalin natin. Sayang lang pero walang magagawa. Ang dami ko pa namang nagawa guys. Ayan o. Kasi yung order sa akin ay 39 pieces. Kaya lang kasi, tinan mo naman. Ayan. Sobrahan ata sa butter yung pagkakagawa ko. Ang lambot ng pagkakagawa ng empanada ko. Sobrahan siya sa butter tsaka sa itlog siguro. Nagtatry pa lang naman ako. Nagtry na ako ng isang beses. Kami ni Hapon ang kumain. Okay naman siya. Tapos, tinry ko yung ganitong style. Kasi nga ngayon may pasok ako. Hindi ko siya magagawa ng buong araw ng Sabado ngayon guys. Buong araw na to. Hindi ko siya magagawa. Kaya ginawa ko siya kahapon. Tapos, ganito yung ginawa ko. Hindi pala siya pwede. Hindi siya maganda. Magiging maganda. Okay yung lasa niya guys. Ang problema niya lang kasi yung itsura. Ayan o. Hindi sa tumigas. Malambot. Ayan o. Pag kinukuha ko, ayan o. Lambot niya. Tsaka siya, flat. Diba ang empanada medyo mataba-taba. Pero pag pinrito ko at umalsa, titingnan ko lang. Ayan. Try ko magprito. Tingnan natin yung apoy. Ito yung mga una nating ginawa kasi. Kaya ito yung una nating ipiprito. Ay, nako. Ala, lumabas na yung mga feeling niya. Ayan. Okay. Tumalsik. Try natin siya. Ayan na itsura niya guys. Okay naman pala siya guys. Ayan o. Umaalsa pala siya. Ayan o. Tingnan nyo. Ang ganda niya. Ayan. Ang ganda niya o. Kaya lang kasi kinansel ko na yung mga umorder. Kasi nga nakakahiya. Ayan na siya. Ang lalaki naman pala niya. Ayan o. Ewan ko lang pag nawala na yung mantika. Tingnan natin. Ito na yung empanada natin. Ayan na siya. Umalsa pala siya guys. Ayan. Nawawala na yun. Malaki pa rin pala. Ayan o. Laki. Tignan natin. Buksan natin yung isa. Yan sana siya guys. Ganyan ko sana siya ibibenta. Try ko ulit. Try kong sabihin ulit sa kanila. Almusalin na lang natin. Ito yung laman niya oh. Ayan. Chicken mayo. Tapos ito na lang yung bibigay ko kay ate. Para na rin pre-taste. Tapos yung mga natitira, sabi ko dun sa mga umorder sa akin, kung pwede sa Webes na lang, ibahin ko na lang yung laman, gagawin ko na lang siyang giniling para mas masarap. Total, alam ko naman na kahit mapipit tong empanada na to, umaalsa pa rin siya pag piniprito. Akala ko kasi hindi na siya aalsa. Yung pala okay pa rin siya. Kahit na medyo napipisa siya. Minsan kasi talaga kailangan natin mag-try kahit na mag-gastusan tayo. Para nang sa ganun, malaman natin kung hanggang saan yung kakayahan natin at kung mapapasarap ba natin yung pagtitinda natin. Try and try lang hanggang sa mag-succeed.
Nakontian ko kasi yung palaman, guys. Okay sana, pwede kong bawiin, pwede ko siyang ibenta ulit. Ang kaso nga lang, yung laman, akala ko kasi marami na siya. Kasi pag ginagawa mo to, guys, tapos sinasaraduhan mo, lumalabas yung mga mayonnaise. Akala ko marami na siya. Yun pala, pag naluto siya, hindi siya ganun kadami. Masarap siya. Kaya lang, medyo matabang yung pagkakatimpla ko sa mayonnaise. Aminin ko, kulang sa lasa. Kulang siya ng konting lasa. Kulang siya ng konting alat, tsaka konting tamis. Pero pwede na rin. Masarap siya sa kape. Kaya yung susobra dyan dun sa ginawa ko, ipapa-pre-taste ko din dun sa isa kong pinagtatrabawang pabrika sa pizza. Nagdala na ako doon ng puto, nagdala na rin ako doon ng lumpiang sariwa. Nagustuhan nila, may mga umorder na rin. Kaya eto, tatry ko. Baka magustuhan nila. Masarap pala siya, guys. Ang sarap ng tinapay ko. Nawalan lang ako ng kumpiyansa sa sarili. Pabigla-bigla lang ako ng desisyon. Hindi pala dapat ganun. Dapat kasi dapat, ano ba ang tawag nila dito? Dapat meron kang bilib sa sarili mo. Nahiya kasi ako dahil ang naisip ko, magbabayad yung customer, tapos yung ibibigay kong product sa kanila, hindi sila masasatisfied. Yun yung iniisip ko. Kaya binawi ko. Now I know. Ngayon alam ko na, okay naman pala. Ito yung empanada natin. Ayan yung laman. Ang sarap nung niya, guys. Yung tinapay na ginawa ko. Crunchy. Sarap. Mabutter kasi. Hindi siya nakakasawa. Kaya kahit konti yung palaman pala, bagay siya dun. Okay lang siya. Hindi ka mauumay. Pag marami rin palang palaman, mauumay ka. Kasi masarap na yung tinapay, masarap pa yung palaman. Sa una talaga kailangan mo mag-sacrifice sa gumastos para magtagumpay no? Hindi talaga sa una pa lang talagang boom agad yung negosyo. Tsaka talaga kapag gusto mong magnegosyo, kahit maliit lang yan, kailangan mo ng tiyaga, pasensya, tsaka kailangan mo talaga ng puhunan kahit papaano. Kasi hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari. Tulad niyan, ako ngayon, gumastos ako pero nauwi sa wala. Pero okay lang yun. At least may natutunan ba ako. Yun yung importante. Tsaka yung pinaka-importante doon, guys, yung yung nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo. Hindi yung kaya mo lang ginagawa para kumita dahil sa pera. Mawaano ka nun, hindi ka matutuwa. Kaya kailangan, bukod sa para kumita, talagang gusto mo yung ginagawa mo, mahilig ka magluto, parang ganon. O kung saan ka magaling, yun yung gawin mo. Para habang ginagawa mo, nag-e-enjoy ka, at least kumikita ka rin. Yun yung talagang pinaka-importante. Yung train na yan, guys, sinasakyan niya ng mga nagtutour na estudyante. Kapag may tour sa school, yun, meron silang mga train na ginagamit. Nirerentahan yan syempre, may bayad. Papasok na tayo, guys. Alam nyo na siguro tong lugar na to dahil dito ako laging naglalakad. Init. Tsaka maraming naglalakad dito, guys. Ayan. Maraming kasabayan.
Siya nga pala guys, habang naglalakad tayo, magkwentuhan tayo, may i-share ako sa inyo. Gusto ko itong i-share guys para makatulong sa mga tao na dumadaan sa sa mahirap na sitwasyon or sa anxiety, depression na sinasabi nila. Isa lang masasabi ko guys, kasi pinagdaanan ko yan nung time na nagka-corona ako. Parang yun yung epekto sa akin ng corona. Pagkatapos no, nung gumaling ako, para akong nagkaroon ng anxiety or depression ba yun? Hindi ko alam, basta nararamdaman ko, lumulungkot yung puso ko, kung ano-ano yung pumapasok sa isipan ko. And then, binigyan ako nung kaibigan ko nga, sabi ko ng Bible. Yun guys, yun yung nakatulong. Isa lang masasabi ko, read your Bible. Basahin niyo yung Biblia nyo guys kung meron kayo sa bahay. Panahon na para buksan nyo yan siguro. Kasi ang laki talaga ng tulong yan guys sa inyo. Sa umpisa, hindi nyo yan maunawaan. Pero sabi nga nila, bago mo basahin yung Bible, magdasal ka ng taimtim sa Panginoon para maintindihan mo yung mga nakasulat doon. Yung iba kasi, pagka sinabing Biblia, nakukornihan. Dati rin ako parang gano'n. Pero, nung time na nagkaroon ako ng depression or anxiety na hindi ko may paliwanag yung sarili ko, tinry kong basahin yung Biblia. Kasi nung bata pa ako, binubuksan-buksan ko na yun. Kasi alam nyo kung bakit. Dahil gusto ko yung mga kwento doon. Ngayon, nung time na yon na nagka-corona ako, tinry ko siyang basahin. Hanggang ngayon guys, ang laki ng pagbabago. Hindi nyo yan makikita sa sarili nyo, pero yung mga taong kasama nyo lagi, yun yung makakapansin na ang laki ng pinagbago mo. Kahit dito sa trabaho, ang laki ng pinagbago ko guys. Bali, gumagaan yung pakiramdam mo, tapos unti-unti yung dati mong ugali na hindi maganda, nababago talaga, totoo yan, nababago kasi napipigilan. Dahil dun sa binabasa mo na mga verse, napipigilan siya. Kasi pagka gagawin mo yung isang bagay, bigla mong maaalala yung nabasa mong verse. Ay, di pala pwede to. Bawal pala to. Dito tayo daan guys sa shortcut. Bahin natin yung daan natin. Para makapagkwentuhan tayo ng mahaba-haba. Di yun nga. Kaya ako sinishare sa inyo para makatulong ba sa gusto lang naman, hindi ko pinipilit. Gusto ko lang din na para halimbawa yung mga nahihirapan na hindi nila alam kung anong gagawin. Isa lang ang gamot dyan. Basahin nyo yung Bible nyo. Hindi ko mo naman nagbasa kayo ng Bible banal na talaga. Hindi ganon. Marami lang mababago sa pag-uugali natin. Saka yung kung paano i-handle yung mga problema, yung mga stress. Yan, ma-handle mo yan ng maayos na hindi nakikipag-away, na hindi mo kailangan sumigaw. Kasi paalalahanan ka lagi nung mga verse na mababasa mo sa Biblia. Tsaka kaya nga tayo magbabasa guys. Kasi alam natin sa mga sarili natin na makasalanan tayo. Sabi nga ni Lord, hindi niya tinatawag yung mga taong perfect. Ang tinatawag niya yung mga taong imperfect, mga makasalanan, yung kailangan ng gamot. Ngayon, kung gusto mo talaga na gumaan yung pakiramdam mo, gusto mo mabago yung pag-uugali mo, dahil alam mo, aminado ka sa sarili mo na sumusobra ka na or alam mong mali na yung pag-uugali na o yung mali na yung inaasal mo, basahin mo guys yung Bible. Talagang maganda. Paulit-ulit ako kasi hindi ko alam kung paano ko i-explain. Hindi kasi ako magaling na guys na speaker. Tapos yun nga, sabi ko nga hindi ko mo nagbasa na tayo ng Bible perfect na tayo, magiging perfect na tayo, banal na, hindi pa rin. Syempre nandito pa rin tayo sa natin, sa flesh, sa katawan natin na to. Kaya makakagawa ka pa rin ng mga pagkakasala, pero unti-unti mababawasan na yun.
Kaya, mababawasan na rin yung stress mo, mababawasan na rin yung depression mo. Tsaka nagkakaroon ka guys ng ng lakas ng loob. Hindi mo alam kung saan ka kumukuha, basta kay Lord lang, parang ganon. Hindi na sa ibang tao. Ang focus mo na kasi, kapag nag-try kang mag-focus sa Panginoon, kay Lord na. Kaya yung lakas na nakukuha mo, iba na. Yung inspirasyon na binibigay sa'yo ng salita ng Diyos, iba na guys. Yun yung sinishare ko lang yung nararamdaman ko na feel ko simula nung nagbasa ko ng Bible. Ito lang kasi yung way ko, yung alam kong way para ma-share ko dun sa mga tao na willing or talaga naghahanap ng sagot kung paano nila malalabanan yung depression nila at saka anxiety. Pray at saka basahin yung Bible. Yun lang guys. Tanghalian na guys. Kain na tayo. Pauwi na tayo guys. Naglakad lang ako ngayon. Para makapagbawas ng timbang. Kasi nadagdagan na naman tayo ng 2 kilo. At ang bigat na naman ang pakiramdam ko. Tignan nyo guys, oh. Ang cute ng train. Sa yan guys, papuntang Hakone. Romance, car. Yung Hakone guys, sila, kilala sa, yung itlog na kulay itim. Niluluto sa, ano ba to? Sa hot spring dahil may bulkan doon. Doon nila nilalaga yung itlog. Kaya umiitim. Yun yung Hakone. Ngayon, yung train na yon, titigil yun mismo doon sa Hakone Station. Ito yung hagdan dito guys. Yung purpose niyan para pag may bike kang dala, makaakyat at makababa ka pa rin. Okay guys, hanggang dito na lang yung ating vlog para sa araw na tayo. Sana nag-enjoy kayo. Thank you for watching. Bye!